na born again, katulad na rin. Hindi ako nung ako nakakilala sa Panginoon, talagang nag-commit ka agad ako sa paglilingkod niya. Mukhang ito tingnan natin yung pagkakatawag ng Diyos sa kanyang buhay habang siya ay nagpapatuloy. No? Ganun talaga pagka nagmamahal ng labi sa Panginoon. So welcome, Ate Bioli. Our first time startup, Ate Bioli. Okay, tatay ko rin nanay po siya ni Kuya Jethro. Palatapan natin! At kapatid ni Kuya Sil. Anak ni Nanay Mila. Tita at tito ni Kuya Kevin at ang mga batang yan. No? Talaga welcome. At kapatid ni Kuya Marlon. Siyempre, and welcome, of course, si Kuya Ariel. Ito nakilala ko na ito 5 years ago. Hindi pa ako dyan nakatira, dito pa ako natutulog eh. Kaya nung makita ko ito nung Monday, ikaw ba yung pinag-pray ko noon? Sabi niya, opo. Welcome, Kuya Ariel. Kaya God bless you. Kapatid siya ni Ate Will. Sit down, pag-pray mo na namin kayo na. Tayo anak. Narito siya upang mag-apply ulit sa trabaho. Kaya let's pray for them. Dakilang Ama, marami pong salamat God sa buhay ni Ate Bioli at sa kanyang Kuya Ariel. Ito ang panahon, God, na kung saan mararanasan po nila ang pabor na nagmumula sa iyo. Ang kaligtasan ay matatanggap po nila. Sapagkat natanggap nila ang kaligtasan, O Diyos, mararanasan nila ang pagtulong at kalapitan mo sa kanilang buhay. Kakaiba ang merong Diyos na naghahari sa aming puso. Kaya magparanas po kayo sa kanila, Panginoon. At Lord God, mag-open po kayo ng magandang opportunity para kay Kuya Ariel na trabaho. Ganun po kay Ate Bioli, Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat. Ang tagal namin pinapanalangin si Ate Bioli. Ngayon, Lord God, mararanasan niya yung kalapitan mo at pagyakap mo sa kanya. Kaya sa lahat po, Panginoon, thank you for using them. Lord, yung mga ginamit mo upang sila po ay magkaroon dito. Bless them, God, in Jesus' name. Amen. Good morning, Ate Kim. Good morning, Ate Stella. Good morning, Ate Sai. Okay, dito na tayo sa lahat, no? Yan. Sabi sa ating ngayon ay isang linggo pa lang sa ating Holy Week. Sana araw pa rin. No? Last week, ang topic natin is about the resurrection. Ano ang nagagawa ng resurrection o pagkabuhay ng muli ni Kristo sa buhay ng isang tao? The hope. No? Yung hope natin ay hindi mawawala. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:7, sabi doon, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang, wala nang dati, kundi bago na siya. So, ibig sabihin, yung kanyang pagkataong dati ay wala na. Okay? Sapagkat siya ay namatay na, close yung door. Kasi okay, siya ay namatay na, at si Kristo na ang nabubuhay sa kanya. So ngayon, kung gano'n, tayong lahat na naririto, no? Tayong lahat na nakakaunawa ng pagkabuhay ng muli ni Kristo, meron na tayo resurrected life. Ibig sabihin, kaya born again, wala nang kanyang dating pagkatao, bago na siya, nabago na ang kanyang spirit. So sa mga kapatid, meron na tayong resurrected life o buhay na muling binago. So ito ngayon ang ating pag-uusapan. The resurrected life. Ano nga ba yung resurrected life? Nakita mo. Living the resurrected life. Paano ba tayo ngayon mabubuhay? Dapat nakikita sa atin, parang may open, okay? Dapat nakikita sa atin pamumuhay na meron na tayong resurrected life o pagkabuhay na muli. Kaya nga ang tawag sa atin, we are a born-again Christian. Pag sinabing born-again Christian, hindi ito nakabase sa religion. We are not a religion, mamaya makikita natin. Now, ano nga ba yung living the resurrected life? O tayo muna ay, sige, basahin muna natin. O basta pakibasa niyo po. Filipos
ngayong umaga? Okay, sige. Tayo ngayon manalangin. Dakilang Ama, aming Diyos, humingi po kami sa oras na ito ng karunungang nagmumula sa iyo. Hayaan mo, Lord, that the Holy Spirit ang siyang patuloy na magpaunawa, mangibukas po ang aming kaisipan, ang aming mga mata, ang aming mga tenga, at aming mga puso. Salamat po, Panginoon, sapagkat sinabi mo, merong kapangyarihan ang muling pagkabuhay ng aming Panginoon Jesus. Ikaw lang ang siyang mapapuri at maitaas. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. O, nakita niyo po yun? Sabi niya sa verse 10, ang maranasan, ang muling pagkabuhay, ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya meron pong power yung pagkakabuhay na muli ng ating Panginoon. Ano ba yung resurrection life? O resurrected life? Yan natin. The resurrected life is a life of restoration. Verse 7. Sabi niya, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahalagahan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Okay? Tingnan niyo po. Focus po doon sa nilagyan po ng mga highlights. So, ano ba yung mga bagay na pinahalagahan natin noon na itinuturing natin walang kabuluhan ngayon dahil lang kay Kristo? Ibig sabihin niyan, kapag wala tayong binitawan, wala tayong inalis sa ating buhay, hindi tayo magkakaroon ng restoration. Yung resurrected life, ibig sabihin, yun po ay pagpapanumbalik sa dati. Ibig sabihin po na, pagpapanauli sa dati. Sapagkat noon, okay na? Sige, tinan mo ko. Next ko yan. Yan. Tinan niyo po, ano ba yung nire-restore sa atin? It brings back to life that which was dead. Okay? Dahil noon, Efeso chapter 4, verse 1 to 6, sabi niya, nung unay patay kayo, dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan, ang kinakausap po niya ni Paul, tayo po yan, patay tayo noon. Okay? One pa lang. Nung unay patay kayo, nung hindi pa tayo nakakakilala sa ating Panginoon, bakit tayo patay? Dahil sa ating pagsuway at mga kasalanan. Hindi tayo marunong noon sumunod sa Panginoon. Sinunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito. Tandaan po natin. Ang mundong kinagagalawan natin ay punong-puno ng kasamaan. At napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. O, tingnan natin. Palit, di pa kapos. Sabi diyan, yung prinsipe ng kasamaan ang naghahari sa mundong ito. Sino yung prinsipe niyan? Sino? O, huwag tayong matatakot banggitin yung pangalang Satan o Satanas. Sapagkat sa tuwing pinapagin natin yung kanyang pangalan, ibig sabihin nawawala yung kanyang pang-aalipin sa atin. Kaya sabi diyan, ang naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. O, tandaan natin, kapag ang isang tao ay hindi marunong mag-submit, sumunod sa Panginoon, ang Espiritu
yun, nung di pa natin kilala si Kristo. Hiwalay kayo kay Kristo. Tandaan po natin kaya, yung mga nagsasabi na hindi naman sila nakakalimot sa Panginoon, tignan nyo, this is the Bible what said is. Minsan kasi yung ating thinking, ganun yung ating palagay, no? Ganun yung ating sinasabi, pero ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Noong panahong iyon, tayo'y makasalanan pa, hiwalayin kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel. At hindi sa klaong ng tipan. Ibig sabihin, hindi natin nararanasan yung mga pangako ng Diyos na nababatay sa pangako niya. Ang Diyos nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. So, kaya yung mga hindi nila kilala ang Panginoon, ito ang buhay nila. Walang hope at walang God. Kahit nasabihin natin na nanalangin sila, pero sabi no, paano tutukulin ng Panginoon Jesus at ang ating Ama yung panalangin ng isang taong sumusubay sa Diyos, sabi niyang hiwalay tayo. Then, ngunit ngayon, sila niyo po ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo na dati malayo sa Diyos, ay inilapit sa pamamagitan ng ano? Pamamagitan ng dugo ni Kristo. Inilapit. Bakit tayo inilapit? Sapagkat yung dugo ni Kristo ang naglilinis sa ating mga kasalanan. Kaya malapit na tayo sa Panginoon. Meron na tayong relationship sa Diyos. Ito po ang nire-restore niya sa atin. See, maybe good morning. See, ano pa yun? Ito na ang nire-restore niya sa atin. Ay yung ating, ano nga yung una? A? Good. Yeah. Yes. Binabalik yung buhay, tayo sa muling pagkabuhay. Pangalawa, it restore our relationship. Pangatlo, it return ownership of one's life to his Creator. Ang dati ang sabi doon, sa Efeso sabi niya, dati ang naghahari sa atin ay yung espiritu ng prinsipe ng kasamaan. Pero ngayon, ngayon, ipinabalik tayo sa tunay na nagmamay-ari sa atin. Ang ating Diyos na lumikha. 1 Corinthians chapter 6, verse 20. Sabi niya, sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya gamitin ninyo ang iyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Sabi niya, sapagkat binili. Tignan niyo po, sa ating magkaiba po yung binayaran at saka binili. Pwede lang tayong bayaran, pero hindi kanya ang pwedeng angkinin. Pero si Jesus, dalawang ginawa niya. Binayaran na niya tayo at binili pa. Para ano? Para maibalik tayo sa tunay na nagmamay-ari sa ating buhay. Binili kanya, binili niya ako sa isang halaga. Ano yung halaga yun? Ang halaga niya ay buhay ni Kristo. Yun yung ipinabili niya sa atin. Kaya nga ang sabi niya, no? Ipinabalik niya tayo. Ito yung kanyang inire-restore o ipinapanumbalik sa atin sapagkat ang buhay na walang Diyos, ang buhay na hindi maayos sa Panginoon, ay isang buhay na walang pag-asa at walang Diyos. Kaya nga, hukad ang damdamin ng isang tao
walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. O kung tatanggalin. Okay? Okay, din po, ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos. Okay, sino ang nagtutuwid sa atin? Si God. Yan na, ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos. So, ang nagtutuwid sa atin sa lahat ng mga pagkakamali natin ay walang iba kundi ang Diyos. Sa parang kapag tayo ay nanampalataya sa Kanya. Balik mo ngayon sa 8. Tignan niyo po, meron tatlong bagay dyan. Transformation. The word bilang kapalit ng lalong mahalaga. Okay? Sabi ni Paul dyan, nung nagmahal si Paul, grabe siya kung magmahal. Sino dito yung grabe magmahal? Tingnan po, ganito yung mga yung mga umiibig na labis. Sabi ni Paul dyan, pag siya ay nagmahal sa Panginoon, ito ang kapalit. Bibitawan niya ang lahat, makilala lang niya si Kristo. Una. Pangalawa, makamtan ko lamang si Kristo. Pangatlo, at makasama siya na 9. At lubusan siyang makasama. At di ba ganyan kayo magmahal? Ha? Ikidalanin ang gusto. Pagkatapos, hanggang makamtan yung kanyang matamis na oo, no, ang kanyang sagot, at ang dinidesire niya, lubusan siyang makasama nawa. Ganyan dapat ang pag-ibig natin sa Panginoon. Kapalit ng lalong mas mahalaga. 8. Balik mo, 8. Yan po. Sabi ni Paul, itinuturing ko walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Bakit? Ano ang kapalit? That is called divine exchange. Kapag hindi naranasan ng isang tao, no, nakita niya ang kanyang sarili, kung bakit si Kristo ay namatay, hindi niya makikita yung mas lalong mahalagang kapalit. Ano yung mas lalong mahalagang kapalit? Ang makilala si Kristo. Hindi mo yun natatapos ang buhay. Ang transformation, ang pagbabago, hindi mo nababago dahil kilala lang si Kristo. Dahil kilala lang ang Diyos. Dahil kilala lang o alam lang na mayroong namatay. Ibig sabihin yan, ang tunay na resurrected life, una, ito siya. Gusto niya na makilala si Kristo bilang kanyang Panginoon. Pangalawa, sabi niya, gusto rin niya makamit si Kristo. Ano dahilan? Upang makasama niya. Then, the transformation will come. Ano yung transformation na mababago? Ano yung dapat na transformation na makikita sa atin? Una, kita mo ko, change of action. From a simple lifestyle to a righteous living. Ano yung simple lifestyle? Yung mga makasalanang gawin kung paano tayo namumuhay. Paano ba tayo namumuhay? Ano ba yung mga sinasabing action natin? Nakita-kita na alam naman natin kasalanan. Pero hindi naman inaalis. Hindi rin nababago. Kaya kapag yung simple lifestyle natin ay hindi patungo ng righteous living, ibig sabihin hindi ka mabuhay. Hindi mo pa pinubuhay ang iyong sarili dahil kay Kristo. Example ng change of action. Ano yung simple lifestyle? Okay? Sige, tignan natin. Ano yung mga simple lifestyle? Ano yung mga vices? Okay, pag sinabi mga vices, yan po yung mga bisyo. Okay? Mga bisyo na ginagawa. Kapag nagpapatuloy po diyan sa mga vices at hindi ang pinitawan, ibig sabihin, nandun ka lang sa number 1. Kilala mo lang ang Diyos, pero hindi mo nararanasan ang kapangyarihan ng kanyang muling
lifestyle, hindi po natin mararanasan yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo at hindi po tayo mababago. Simple lifestyle. Ano pa yung mga yan? Ha? Ma-identify po natin yan. Okay? Yung mga pagsusugal, mga pagsasya, ano ba? Yung mga nagagalit tayo, yung mga pagmumura, yung mga bago, yung mga simple lifestyle. Yung dapat yung action natin, yung gawin natin, iba na siya. Hindi na tayo mayabang, no? Yan po yan. Yung mga action natin, meron tayong pagpapakumbaba, a simple lifestyle, to a righteous living, hindi na rin tayo judgmental, hindi na rin tayo nag-chismis, nanginirang puri, hindi na tayo namusga ng ating kapwa. That is the action. At yung iba pa, marami pa yun, hindi ko na nailagay dyan eh. Pero nakalagay po yun sa Galatians chapter 6, 5, 19 to 16 to 19. And 1 Corinthians chapter 6, 9 hanggang 11. Chains of action. Dapat kung dati wala tayong ginagawa sa loob ng bahay, tamad-tamad tayo. Ha? Hello? Kung dati para sagot tayo, para away tayo, nagmumuli tayo. Okay? That is the simple lifestyle. B, ano na po anak? Roma 1:17. Yan po. Sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. Kaya hindi pwede sabihin ng isang tao na siya ay matuwid o na siya ay walang kasalanan. Okay? Sapagkat hindi sasabihin ng Diyos o hindi niya sasabihin sa atin na itinutuwid niya tayo, tandaan po natin. Ginagawa matuwid ng Diyos ang isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang wakas. Ulitin ko po. Tingnan niyo po, ipinapakita ng magandang balita. Ano yung magandang balita? The Word of God. The Gospel. The Bible. Kaya kapag ang isang tao ay hindi nagbabasa ng kahit ng salita ng Diyos, hindi rin siya nakikinig, paano ipapakita ng Diyos kung paano siya mapapawalang sala? Paano ipapakita? Sabi diyan, ipinapakita ng Diyos yung pagwawalang sala o pagpapatuwid sa atin sa pamamagitan ng magandang balita. Kaya kumusta po ang inyong devotion? Kaya po sa pastor o sa isang leader, mahirap po para sa amin ang mag-correct natin sa mga workers, sa mga member. Kasi sabi po dyan, ipinapakita ng magandang balita. Kapag nagkukulang po tayo ng pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos, mananatili tayong bulag sa katotohanan ni tayo. O ngayon, kung hindi tayo magbabasa ng salita, paano natin masasabing wala akong kasalanan? Paano kung masasabing ako ay matuwid? Paano kung masasabi na ako ay pinawalang sala ng Panginoon? Paano kung masasabi na ako ay mayroong pananampalataya sa Diyos? Sapagkat yung pananampalataya sinasabi yan, buhat saan? Buhat sa simula hanggang wakas. Yung faith natin sa Panginoon, hindi lang puro umpisa. Sabi yan, kailangan ito ay simula hanggang sa wakas. Kaya ang Diyos, kapag tayo ay nakipagrelasyon, hindi hihinto ang Diyos sa pagtutuwid sa atin hanggang tayo ay nabubuhay. Okay, naiintindihan po ba? Kasi sabi niya na dapat yung pananampalataya natin hindi lang sa simula hanggang sa wakas. Kailan niya mapuputan? Kapag 6 feet below na po tayo. Kaya huwag po tayo magtatanong sa Panginoon, Lord,
salamin. Ngayon, pag bumarap kayo sa salamin at iba ang nakita ninyo, hindi mukha ninyo, multo yun. Ha? Kaya yung mabuting balita, yun ay para sa atin, makita natin ang ating sarili, hindi yung ating kapwa. Ulitin ko, ang magandang balita, ang Biblia, ipinapakita sa atin ng Diyos. Kaya buksan natin ang ating mga mata, ha? Kung paano tayo ginagawang matuwid, itinutuwid at nawawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang wakas. Kaya huwag po kayong titigil. Ha? Huwag po kayong titigil. Kasi pag kayo tumigil, lalo kayong mag-i-struggle. Dahil hindi titigil ang Diyos sa buhay natin hanggang hindi niya tayo nakikita ang matuwid at pinawawalang sana sa pamamagitan ng pananampalataya. Next na ako. Romans 3:21 and 22. Ngunit ngayon, magpakibasa naman, no? Yan. Ngunit ngayon, ay, ang hina naman. Ngunit ngayon, pinapagsasalan ng Diyos ang tao, hindi ito sa pamamagitan ng kautusan. Ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya
ikaliligtas natin lahat, mga kapatid ko. Kung gusto na natin hatulan tayo, na tayo ay matuwid, na wala tayong kasalanan, isa lang, manampalataya tayo kay Kristo Jesus na kanyang anak. Sabi niya maging Hudyo man o hindi. Hudyo, ito po yung mga Israelita. Pinili ng Diyos, hindi tayo po yan. Pero pinapagimbanan, pinawawalang sala kapag tayo ay sumampalataya kay Kristo. Sunod na po. B, ang iyong transformation muna dapat yung resurrected life, meron siyang transformation sa ating actions. Okay? Pangalawa, dapat meron siyang transformation na babago ang motives. Ito po yung something, things, or feelings. Then, from a rebellion to submission. Dati hindi tayo marunong sumunod. No? Matigas ulo natin. Pero ngayon, marunong na tayong sumunod. Kuya, Roma 9:30 and 32. Tingnan niyo po, ano ngayon ang masasabi natin? Ito tingnan niyo. Ang mga hintil na hindi nagsikap na maging kalugod sa Diyos ay pinawalang sala niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Tayo yan. Ngunit, ang Israel naman na nagsikap na maging kalugod sa Diyos sa pamamagitan ng pagkusan ay nabigo. Tingnan niyo yung mga nagsisikap na bibigyan ng kaluguran ang Panginoon dahil lamang sa kanilang pagsunod sa utos, pero hindi sa faith, bigo sila. Bakit? Dahil sinikap nila ang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Ano yung mga gawa? Yung iba nagpapakuputi, tutulong sila, gagawa sila ng charity, tapos magbibigay sila ng way para makatulong sa kapwa. Bunga na ano lang, ng utos. Pero hindi faith. Ba't tayo? Kaya tayo napapawalang sana ng Panginoon. Kaya natin nagsusumikap na nababago tayo sapagkat alam natin yung gawa. Kasi tinan niyo po yan, paano halimbawa? Wala tayong kakayahan na gumawa. Halimbawa, ng pagtulong. Maani ang ginagamit ng medium sa pagtulong. Wala kang ganong kaperahan. Yung mga mayayaman kaya sila kakayang gumawa ng mabuti. Diba? Mag-donation lang siya. Tumulong lang sila rito. Halimbawa, bigay sila ng 100,000 o ito, 100,000 donation ko. Ligtas na sila kaagad doon? Hindi ganun sila. Kaya yung ating pananampalataya, sinasamahan siya ng gawa. Anong gawa? Gawa ng pagbabago. Dahil kung puro gawa lang, yahabang yun. Di sana hindi namatay si Jesus. Kung gano'n lang din pala, na yung pananaw natin, na kaya tayo tumutulong sa ating kapwa, na awa tayo sa mga sa kapusan, para ng mariklas. Yung mabuting gawa, yun po ang resulta ng ating pananampalataya kay Kristo. Kaya nga nababago ang motives nito from rebellion to submission. Next, ano ito? Kuya? Roma 10:1-3. Ito po yung statement ni Paul. Mga kapatid, ang pinakananais ko at idinadalangin sa Diyos ay maligtas ang Israel. Physical Israel and spiritual Israel.
Kaya dapat yung mga ginagawa po natin, ito po ay nasa pamamaraang itinakda ng Diyos. Sino yung pamamaraang itinakda ng Diyos? Sino yan? John 14:6. Diba? Ano yung pamamaraan yan? Tayo mga tao, meron tayong kanya-kanyang pamamaraan. Yung natutunan natin, yung kinagisnan natin, yung kinamulatan natin. Kaya yung iba rin sasabi sila, dito na ako nag-umpisa, ito na kinalikuhan ko, dito na ako mamamatay, dito na ako mabubuhay, dito na ako. Oh. Pero sila, lalo lang silang napapahamak sapagkat hindi sila marunong sumunod sa pamamaraang tinakda ng Diyos. Sino niyang pamamaraang na yan? It is John 14:6. Di ba sabi ni Jesus, ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Maraming mga tao na nabubuhay na wala sa katotohanan ng salita ng Diyos. Maraming gumagawa, nakapamamaraanan lang niya sarili. Sabi na, sariling pamamaraan lang nila ang kanilang ginagamit. Pag sinabing pamamaraan, ito nga lang po, ito lang po tama, ito yung nakita ko, nadakabin ko. Pero sabi nyo, base sa Biblia, and only Jesus, ang pamamaraan niyan ay walang iba kundi si Jesus. Sabi doon, at walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So ang Diyos, nagbigay siya ng pamantayan at pamamarang itinakda. Ang Diyos ang nagtakda, hindi ng tao. Kaya para makita at maunawaan natin ang kanyang pamamaraan, basahin natin ang ating Biblia na nasa bahay upang masunod natin yung pamamaraang itinakda na ibinigay sa atin ng Diyos. Next na. See, ang yung transformation life, hindi lang action, hindi lang yung motives. Okay? Pag sinabing motives, ito yung nais ng puso. Then, change of direction. Nagbabago ng kanyang patutunguhan. From hell to heaven. Dati, ang kanyang direction o ang tinatahak ng buhay ay buhay na papuntang impyerno. Pero because nagkaroon ng resurrected life, because of Jesus Christ, nagkaroon tayo ngayon ng direction. Kuya, Ephesians chapter 4, 22 and 24. O, pakibasa naman. Pakibasa po. Nakasaan? Ugayin na ninyo ang inyong daming pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikha ng katawan ng Diyos. At nalagay sa uwid at banal na pamumuhay tayo sa katotohanan. Ay, salamat. Nakabalik mo. Ito po yung advice sa kauto sa atin ng Diyos. Sabi niya, iwanan ninyo ang inyong dating pamumuhay. Okay? Iwanan na. Ha? Kung baga sa sawa, di ba yung sawa, napapag yung kanyang balat, hindi na niya binabalikan yun. Kasi din tayo, iwanan natin yung ating dating pamumuhay. Dahil sabi niya, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao. Bakit? Kasi, kaya sinasabi ang iwanan na yung pamumuhay natin dati at hubarin, sapagkat ito ang nagpapahamak sa atin dahil sa masamang pagnanasa. Tandaan niyo po, kapag nag-desire tayo ng hindi kalooban ng Diyos, ang tawag po doon, masamang pagnanasa. Ang mabuting pagnanasa ay yung hinahanap mo si Kristo, hinahanap ang kanyang katwiran, hinahanap ang kanyang kaharian, hinahanap ang kanyang kalooban. Yun po yung desire, ninanais ng ating puso. 22
Kanya. Ito ang bagong pagkatao na isusuot natin. So dahil ikaw at ako ay nilikhang kalarawan ng Diyos, dapat kung ano ang mga plano sa laupin, nais ng Diyos, yun dapat ang ating ginagawa. Paano natin malalaman yun? Kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi natin makikita yun. Then, at nahahalang sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa Kanyang katotohanan. Tandaan po natin, ang karakter ng Diyos ay matuwid at banal. Kaya dapat tayo po na-resurrected ulit o binuhay na muli dahil kay Kristo, na tayo. Ginawa tayong kalarawan ng Diyos, kaya nga nasasabi sa atin tayo ay maka-Diyos. Hindi mo masasabi ng isang tao na siya'y maka-Diyos kung hindi niya ginagawa yung mga bagay na nais ng Diyos. Tayo ngayon ay nagiging kalarawan, nilikha. Kawangis ang tawag po doon. Pero hindi tayo mababago. Kundi natin uuparin at iiwanan yung ating mga pagnanasang ng laman at hindi natin iwanan ang dati nating mga pagkatao. Next, ano po? Galatia 2:19. Tinan niyo po. This is the statement. Dapat tayo po mga nabuhay na muli o resurrected life. Ito tayo. Nasabi diyan, ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan ng kautusan, upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Namatay na ako kasama ni Kristo saan? Sa krus. Kaya po, ang kapangyarihan ng banal na krus o yung krus, hindi lang siya basta display. Okay? Sabi diyan, ikaw at ako, namatay na upang ngayon mabuhay para kanino? Para sa Diyos. Namatay na ako kasama ni Kristo sa krus. Kaya nga, nung namatay si Kristo sa krus, ang ipinako doon, hindi naman siya. Tayo yun. Yung mga kasalanan natin, inako niya. Kaya nga, ikaw at ako ay namatay ng kasama ni Kristo sa krus. Ngayon, kung hindi pa namamatay yung kasalanan na ginagawa ng kasalanan natin sa Panginoon, ikaw ang nagpapako kay Kristo sa krus. Paulit-ulit mong ipinapako yung Diyos na sinasabi mo, pinupuri mo, sinasamba mo, tinatawag mo, ikaw ang nagpapako, ikaw ang nananakit kay Kristo. Kasi namatay na ikaw, namatay na ako, namatay na tayo upang mabuhay para sa Diyos. Kaya kung hindi ka nabubuhay at ibang pamamaraan ng pamumuhay mo sa lungat sa Panginoon, pinapatay mo si Kristo sa krus. At ibig sabihin, hindi mo pa ibinigay kay Kristo, isinama kay Kristo. Di ba, meron tayo nga nakalakihan, di po ba? Yung mga namatay na, may pinapadala dun sa kabaong. Bakit yun? Mali-mali yung kanilang mga pananaw. Bakit dito? Sinasama natin sa kabaong. Kasi ang bilis. Pero bakit dito kay Kristo? Na nag-aaral ng buhay para sa atin. Bakit hindi ka mamatay para sa Kanya? Bakit hindi mo patayin ang sarili mo para sa Kanya? Upang ikaw ay mabuhay, ako at ikaw ay mabuhay para sa Diyos. Tandaan po natin, tayo ngayon ay nabubuhay hindi para sa sarili mo. Nabubuhay ka para sa Diyos. Kaya nga, ikaw at ako ay namatay ng kasama ni Kristo saan? Sa krus. Hanggat hindi natin isinasama yung ating sarili sa krus para kay Kristo, ibig sabihin, hindi ka pa namamatay. Buhay na buhay pa ang kasalanan sa ating sarili. Na? Third,
makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. You know how Jesus, pag pinanood po natin yung Passion of the Cross, makikita niyo po kung paano namatay si Kristo. Hindi kanitin. Wala siyang pagsuway sa ating Ama. Wala siyang hindi kanitin ang pangatwiran sa Panginoon na bakit niya kailangan gawin yun. Silent lang siya. No? Sapagkat alam niya na yung kanyang kamatayan ay magbubunga ng ating kaligtasan at mararanasan natin ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. At hindi lang yun, hindi na tayo aangal o rereklamo kung sakali mo makaparanasin tayo o makaranas tayo ng pag-struggle, problema o paghihirap sa ating buhay. Bakit? Kasi lubos natin nakilala si Kristo. Next na. Ano ito tayo magtatapos? God wants us to be victors, not victims. Gusto ng Panginoon, maging mananagumpay tayo. Hindi biktima ni Satanas. Gusto ng Panginoon, lumago tayo. Not the string. Ano yung string? Ayaw lumubog. Ang buhay na merong Kristo o buhay na muli, nag-grow siya, nag-mature siya, umuunlad siya. Hindi siya papalubog. Okay? Hindi siya pasama ng pasama. Hindi siya pahirap ng pahirap. Okay? To soar, na sick, ibig sabihin, gumailang lang. Kaya niya mga ibabaw. Hindi maging masasakitin. Physically and spiritually. To overcome, not to overwhelm. Ano yung sabi niyan? Maging overcomer. Mapagtagumpayan natin. Hindi yung para tayong mga nalulunod sa mga nararanasan natin sa buhay. Next. Romans 6, verse 3 hanggang 4. Ano niyo po? Hindi ba ninyo alam na tayo lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo ay namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Yan ang relasyon natin o ang nagagawa ng ginawa sa atin ni Kristo. Meron na tayo bagong buhay. Kaya pag hindi pa nakikita sa atin yung bagong buhay na yan, ibig sabihin wala bang kapangyarihan yung kamatayan ni Kristo, yung ginawa niya sa krus. At ang sabi niya na nabautismuhan na tayo ni Kristo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan, tayo rin ay magkakaroon ng buhay. Kaya po, again, yung water baptism. Nung si Kristo ay namatay sa krus, lahat tayo na-baptism sa dugo. Okay? Relasyon yun sa Panginoon. But yung water baptism, na gagawin po natin sa ating family day, ito po yung paglulubog ng kanyang sarili, pagpapatay ng kanyang sarili, para pag-ahon niya, meron na siyang panibagong buhay. It is your decision. Okay? Hindi pa ulit-ulit ang water baptism, isang beses lang. Hindi si Kristo hindi namatay ng maraming ulit. Isang beses lang siya namatay. Okay? Kaya sabi niya, nung si Jesus Christ ay nagpabautismo, water baptism niya na, inihanda niya kanyang sarili. Doon sa haharapin ng Diyos sa kanya. Ganun din po tayo. Meron po tayo water baptism. Then, the last